tingnan natin. Kaya tutusin po. Magandang atong aksyonan na yun ba? magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. No? Meron tayong pasyente sa harap natin. At ilang taon na po? Pila edad ni mo? 15 sir. Kung sa'y trabaho ni mo? Maintenance. Maintenance. Okay. So ang trabaho po ninyo, daytime lang, 8 to 12, 1 to 5. Monday to Friday. Friday. Ano klaseng trabaho ninyo? Yung maglilinis, ganon. Ganun, all around. Kung saan may imong ginalimpyo? Building? Building, ganun ba? Okay, sige. So, Monday to Friday lang ang trabaho. Wala pa yung trabaho Sabado, Linggo? Wala. So, may day off ka ng 2 araw. Okay. Pag day off po, ano pong ginagawa ninyo? Nag-extra ko kuwan, kanang may extra ka pa. Mag-rider at Mag-grab, motorsiklo. motorsiklo. Ano yung mga magde-deliver ng pagkain. So sa Sabado, meron kayo extra. Anong oras yung Depende po sa kuha. kadalasan 8 hours? Dili po ko kapot 8 hours, no? Kanang mga 6 hot po hours? ka na din kay init. Hindi masyado mainit. Yan daw siya sa delivery po daw siya, no? Sa Grab rider, no? Kaninong motorsiklo po yan? Kuha. How about Sunday? Sunday, wala. Uli ko sa mga kinami ko yung bukid. Nandun din po yung asawa ninyo. Wala, nara din. Nandito. Okay. So, bago kayong umalis dito, sasakay kayo sa asawa ninyo. Sa motor. Sa motor. Kasama yung asawa pala ninyo sa pagbiyahe. Pero, minsan. Akala ko, nag-overtime kayo sa asawa ninyo eh. Okay, anyway, pagdating doon, mainit syempre. May farm po kayo doon? Mga sulundon ba? Saan lugar? Kalinan. Kalinan. So, mainit rin doon. Kalaminan sa amin. Okay. So, anong oras kayo babalik sa Sunday? Mga 4 to 5. Okay. So, kinabukasan, Monday, balik na naman sa trabaho, maintenance. Okay. So, anyway, tinatanong talaga natin kasi napaka-importante po, no? Okay, ang trabaho ng pasyente. Hindi lang sa trabaho, hindi yung anong trabaho, pati yung oras ng trabaho. Okay, kung mabigat ba yung trabaho. Mabigat ba yung trabaho sa inyo, yung maintenance? Hindi. Kaya naman po. Hindi naman po kayo nag-overtime. Hindi po. Okay, sa Sabado, kaya rin. Kaya rin. Kasi Okay. hawak ko yung oras ko. Hawak ang oras. Tapos Linggo, hawak mo yung oras mo. Hawak mo rin yung asawa mo. Okay, siyempre. Okay. Okay. Anyway, so importante, no? Okay, so at saka kahit wala na sila sa trabaho, kailangan malaman rin po natin kung anong ginagawa nila pag wala na sila sa kanilang regular na work, no? Okay? Bilang isang doktor kasi, hindi lang puro anong reklamo, tapos check, tapos reseta, no? Okay? Napaka-importante kasi po yung history taking, no? History ng present illness na hindi pa po tayo nag-umpisa, ha? Okay? Ang tinitake ko ng history ngayon ay yung, anong tawag nito? Personal and social history. Ayan, yung personal and social. Anong trabaho niya? Okay, yung social naman, kung anong ginagawa niya in relation to the environment. Kaya yun ang social history. Napaka-importante po yan, no? Anyway, pupunta na po tayo sa pinaka-importante part ng history, which is the history of present illness or the chief complaint, no? Okay, so, ano pong problema pala ninyo? Kaning nako history sa among pamilya ba nga taas ang ban? High blood. May high blood po ba kayo? Na. Sinabihan po kayo may high blood kayo? Dati nakakapar ko din. So nag-inom po kayo ng gamot hanggang ngayon? Ano pong gamot? Losartan. Okay, so hanggang ngayon, ilan BP ninyo kadalasan? 150 Over 100 pa. Over man. Hindi po yan boundary. Pag 100, stage 1 po yan. Pero Pero araw-araw po kayo nag-losartan? Yes po.
50 milligrams lang po. Oo. So kahit naglo-losartan 50 milligrams, yun pa rin ang BP ninyo minsan over 100. Hindi ko na na-monitor ang BP ko nung sumulat ko. Okay. Ngayon, bumalik ako, kasi na may naramdaman ako na, iwan ko. Over 100. Over 100 yan, no? Kahit nakainom po kayo ng losartan 50. So pa, sa pag-inom ko niyan, hindi ko pa na... Ay, Ngayon hindi pa lang pa. kabalik ko. Nag-stop pala kayo ng gamot, tapos binalikan ninyo losartan, ganun po ba? Hindi na, tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy. So kahit tinutuloy po yung losartan ninyo na once a day, over 100 rin po yung BP ninyo. Hindi ko pa alam. Ulit. Kasi ngayon, So pag ibig kabalik mong dito, sabihin, yung over 100 was yung hindi pa kayo nag-umpisa ng inom ng gamot. Oo. Ganun po ba yun? Ganun. Okay. Ganun lang. Kasi So ilang taon na po yung high blood ninyo? Ano na? Ilang taon na po? 5 years yata. 5 years. Sa loob ng 5 years, uminom kayo ng losartan, di ba? Oo. Huwag Pero mo sabihin. Hindi totally, talagang So, minsan nakalimutan. Okay. Pero kadalasan, inom ninyo. Oo. Okay. Yun ang gusto kong malaman. Oo. Ha? Siyempre, habang uminom kayo ng gamot, huwag mo sabihin, ning isang beses, hindi po kayo nagpakuha ng BP. Hindi pa ulit yung ganyan pa. Ning isang beses, kahit nagme-maintain ng gamot, hindi kayo nagpa-follow up sa doktor or sa akin before, hindi. Hindi. Ngayon pa ako balik dito. Ay, Simula. pero saan pala kayo nakatira? Davao City, di ba? Saan Oo. kayo nakatira dito? Yan sa sa may... Kunin natin yung Bukana. BP niya, ha? Bukana. Bukana. Tingnan natin. Uminom po kayo ng losartan kanina umaga. Mataas po, 190 over 100. So parang kulang na po yung losartan na 50. Opo. Okay. Siguro po tumataba po kayo lately. Tumaba kayo. Hindi naman po. Hindi naman, mintin lang yung Okay. ano ko, no? Timbang. Ito pang nakalipas ng 2 linggo, for the past 15 days, araw-araw uminom po kayo ng gamot ng losartan or mas madalas nakalimutan po Oo, ninyo? yan. Medyo, nakalimutan ko minsan. So ilagay natin, itong linggo na ito, from Monday to Saturday ngayon, out of 6 days, ilan araw po kayo Dalawa yata. Mga dalawa lang. Eh, O, talagang- tatlo. talagang pangit ang compliance, kulang. Ha? Kaya nga, bumalik ako ito. So, kaya, kung ganun po kung ganun po hindi ko muna increase yung dosage niya, no? Kasi, out of 6 days, 2 o 3 araw lang po siya uminom ng gamot. At palagi ko sinasabi ng mga pasyente na, huwag kayong magpa-follow up ng check-up pag tinigil po ninyo yung gamot ninyo. Sayang yung pera ninyo, yung pagbayad sa akin, pati yung pamilete, lalo yung oras. Kasi pag hindi kayo araw-araw uminom, syempre mataas ang BP, para saan yung pagpa-check up? Ang purpose ng check up or follow up is to find out kung okay na po ba yung gamot na ininom ninyo, no? Yung dosage. Ha? Okay? Para pag-check ng BP niyo, kung mataas for example ngayon, at talagang uminom ito ng gamot araw-araw, syempre sasabihin natin kulang, di ba? At dagdagan natin, increase natin yung dosage. Ha? Ang problema sa kanya, nakakalimutan. Paano natin i-adjust yung dosage? Hindi naman siya araw-araw uminom. Kaya useless ang mag-follow up sa doktor kung hindi po araw-araw kayo nag-inom ng gamot. Kasi nga, ang purpose ng follow up is para malaman ng doktor kung sapat na po ba yung dosage. Ha? Okay, kung masyadong mababa yung blood pressure, syempre bawasan ng doktor yung gamot. Kung masyadong mataas pa rin or mataas pa rin yung blood pressure, syempre dagdagan ng dosage sa doktor. Kung normal na yung blood pressure ninyo at araw-araw ininom yung gamot, syempre hindi na galawin yung dosage ng doktor. Ha? Problema is kung hindi kayo uminom ng gamot o madalas nakalimutan ninyo, hindi po galawin ng doktor yung dosage ninyo. So, ganun pa rin ang dosage ninyo. Ha? So, in other words, sayang lang ang pera ninyo. So, ang advice ko po sa kanya is, ipatuloy po niya yung losartan 50 mg na once a day. At sana, pagbalik niya next month, that should be May 23, Sabado, para wala masyadong traffic. Sana,
araw-araw uminom na siya ng gamot. Para kung mataas pa rin yung BP niya sa May 23, at araw-araw talaga nainom niya yung gamot, and that's the time na kailangan madagdagan na po natin yung dosage ng gamot niya. Maraming salamat po.